we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Na yung pagkabigat mo, partner. Yes, good morning sa iyo, partner. Aldaw ti Huwebes, Thursday, December. December 14. O, di ba? Tumingin sa kodigo. Oo, syempre, updated tayo. Kahit hindi na alam yung mga araw. Ay, mamaya mga kapuso, formal lang ilulunsad ang Iwas Paputok Campaign 2023 ng Health Authority katuwang ang ilang local government unit. Yes, nako, importante yan, partner, kasi sasalubungin natin, hindi namin, nating lahat ang Pasko at Bagong Taon. And of course, meron tayong topic mamaya, kwentuhan at kaalaman kaugnay nga sa HIV awareness. Abangan yan mamaya mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, ilulunsad na ng Health Authority katuwang ang mga lokal na pamahalaan ang Iwas Paputok Campaign 2023. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good mornings! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Formal nang ilulunsad ngayon ng Department of Health ang Oplang Iwas Paputok Campaign kung saan kasabay nga niyan ay activated na ang lahat ng fast lane o express lane sa mga pagamutan, mapa-private o public hospitals sa Region 1. Yan ay para doon sa mga magiging victim ng paputok ngayong holiday season. Nakahanda na ang lahat ng mga ospital. Inihahanda na rin syempre yung mga gamit, gamot at maging yung mga emergency rooms sa mga ospital dahil ayon sa Department of Health, usually second week hanggang third week ng December ay meron ng mga reported na mga firecracker-related injuries. At ayon nga sa DOH, better na mas maaga pa lamang ay activated lang lahat ng mga fast lane para ma-address kaagad yung mga ganong reports. December 21 naman, CJ, ay start na yung surveillance ng Department of Health region-wide yan. Kasabay niyan, itataas na rin sa Code White lahat ng mga pagamutan, public and private hospitals para naman doon sa pagtatali ng firework o firecracker-related injuries. Ang panawagan, CJ, ng Department of Health ay iwasan ng ating mga kababayan, especially yung mga magiging victim ng firecracker o firework-related injuries, iwasan yung home remedies o yung home treatment at dalhin kaagad sa mga pinakamalapit na ospital. Ini-encourage din ng DOH yung paggamit ng alternative na pampaingay sa pagsalubong sa New Year imbes na gumamit nga ng mga paputok para syempre matiyak na safe at kompleto yung buong parts ng ating katawan pagsapit ng 2024. CJ. Maraming salamat sa live report na yan, Jasmine Gabriel Galban. 4 na lungsod at 3 bayan sa Pangasinan minomonitor ng Provincial Veterinary Office dahil sa kaso ng rabies. Naritong report. Maigpit na binabantayan ng Pangasinan Provincial Veterinary Office ang 4 na lungsod at 3 bayan matapos makapagtala ng kaso ng rabies. Kabilang ang San Carlos City, Urdaneta City, Dagupan City, Alamino City, Urbis Tondo, Malasiki at Mangaldan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, nasa 49 na kaso na ng rabies ang naitala ngayong taon kumpara sa 35 na kaso ng rabies na naitala noong nakaraang taon. As pet owner is dalhin nila sa vaccination center. Samantala, nasa mahigit 500 na alagang aso at pusa ang nabigyan ng serbisyong medikal sa isinagawang veterinary medical mission ng provincial government sa Mangaldan, Pangasinan. Deworming, castration, spaying, anti-rabies vaccination at vitamin supplementation, ilan lamang yan sa mga serbisyong medikal na hatid sa mga alagang hayop. Kailangan hindi natin sila dadami since mahal yung pagkain.
Tapos yan, papabakunahan. Ano din po, mahal din po yung pag-aalaga. Mahalaga sila. Para na rin silang, ito rin silang parang matao rin. Patuloy ang pag-iikot ng Pangasinan Provincial Veterinary Office upang magsagawa ng veterinary medical mission. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Balbalungaw Irrigation Project sa Lupao, Nueva Ecija na makatutulong para mapalakas ang produksyon ng bigas sa bansa. Tinutukan yan ni Russell Simorio. Sakay ng helicopter nang dumating sa barangay San Isidro, Lupao, Nueva Ecija, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inikot niya ang Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project bago ang formal na pagbubukas nito. Mahigit 900 hectares na sakahan sa mga barangay ng San Isidro, Balbalungaw, Salvacion at Mapangpang ang mapatutubigan sa pagbubukas ng irrigation project. Mahirap yung kalagayan nila rito. Kaya tignan nyo po kung nagsasaka sila, imagine mas marami yung nagagastos sa crudo, gano'n, sa diesel. Kaya yun yung napakirap. Saka hindi sagana yung panila dahil kapos sa tubig ang mga palayan nila rito. 2020 pa sinimulang itayo ang irrigation project na pinondohan ng mahigit 1.2 billion pesos. Pinamamadali na rin ng Pangulo na matapos ang ilang pasilidad na nakapaloob sa irrigation project. Target din ng administrasyon na madagdagan ng 275 hectares ang irrigated area sa bansa. Para meron tayong food supply na maganda at mapatuloy ang pag-increase ng production natin ng nating agricultural products. Ramdam daw ng Pangulo ang unti-unting epekto ng El Nino na posibleng maranasan hanggang sa susunod na taon. Kaya inatasan niya ang mga government agencies na tapusin sa loob ng 4 na buwan ang mga mitigation project para maiwasan ang water crisis sa bansa. Kailangan ding mapalakas sa mga ospital na inaasahang maapektuhan ng El Nino. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, apektado na ang buong Luzon ng Northeast Monsoon o hanging amihan ayon sa Pag-asa. Easterlies naman o ang mainit na hangin galing Pacific Ocean ang umiiral ngayon sa Visayas at Mindanao. Kaninang alas 2 na madaling araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 16.4 degrees Celsius na temperatura sa City of Pines sa Baguio City, 22.2 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 23.2 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan, 24.2 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura sa Basco, Batanes kaninang alas 2, habang 25.5 degrees Celsius sa Quezon City. Anumang sandali magdideklara na ng official minimum temperature sa mga nasabing lugar para sa araw na ito. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon ngayong araw. Sa bandang hapon naman, higit itong aasahan sa Cordillera. Magiging maayos ang lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong Huwebes. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Uli, Dasol, Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 3 ng madaling araw nangyari ang sunog pero nai-report lamang sa tanggapan higit 1 oras na ang nakalipas. Gawa rin daw sa light materials ang malaking bahagi ng bahay kaya mabilis na natupok. Nakalabas ng bahay ang may-ari nang umusbong ang sunog. Walang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon sa BFP, nagmula ang sunog sa kusina kung saan ginagawa umano ang order na bibingka ngayong holiday season. No extension ng deadline ng consolidation ng PUV operators. Umani ng reaksyon mula sa ilang tsuper sa Hilaga at Gitnang Luzon. Naritong report. Hanggang sa December 31, 2023 na lamang ang consolidation ng PUV operators at drivers. Ibig sabihin, dapat bumuo o maging miyembro ng korporasyon at kooperatiba ang mga driver at operator ng traditional jeepney hanggang sa tinakdang petsa. Kung hindi sila makapag-consolidate, hindi na sila bibigyan ngayon ng franchise for next year. So by January 1, dapat lahat ng mga may hawak na provisional authority, may extension na yan. Bibigyan sila para makabiyahe.
Prioridad sa tutulungan ng gobyerno, lalo na sa usaping pinansyal, ang mga kooperatiba at korporasyon para makautang o makabili ng modernized jeep. Hindi naman daw nababahala rito ang Confederation of Passenger Transport ng Gitnang Luzon dahil 100% sa kanilang 30,700 na unit o operators ay nag-comply na. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hindi nangangahulugan ng phase-out ang consolidation. Akala nila, pag nag-consolidate sila, dapat may bago na silang sasakyan. Mali. Hindi yun. Dapat, kung nag-consolidate sila, okay pa rin na gamitin nila yung kanilang mga old na units, traditional units. Sa ngayon, base sa tala ng Autopro Pangasinan, nasa 235 traditional jeepney drivers pa ang hindi miyembro ng korporasyon at kooperatiba. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Husay sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte, paggawa ng konsepto at pagkamalikhain sa paggawa ng props. Ito ang nangibabaw sa isinagawang variety show ng mga grade 12 students mula sa Calasiao Comprehensive National High School sa Calasiao, Pangasinan. Ang aktibidad ay bahagi ng kanilang performance task na layong malaman ang tunay na kamalayan sa sariling galing at talento ng mga estudyante. Malaking tulong umano sa personal development ng mga estudyante ang aktibidad upang malaman ang kanilang tatahaking daan sa kanilang buhay. Isa rin itong paraan upang magkaroon ng tiwala sa sarili ang mga estudyante. Iba't ibang bayan sa Ilocos Sur nagpasiklaban sa Electrical Float Parade na may temang Festivals of the World. Tunghayan sa ulat. Nagliwanag ang National Highway ng Candon City, Ilocos Sur dahil sa mga naggagandahan at naglalakihang electrical float na ipinarada at naging highlight ng Feria de Candon. Festivals of the World ang naging tema ng mga float. Nariyan ang float ng Banayoyo na ipinapakita ang International Balloon Festival ng New Mexico, USA. Sky Lantern Festival ng Taiwan ang float ng Santa Lucia. Ang 5 de Mayo ng Mexico na gawa ng Nagbukel. Ang nakamamanghang float ng Santa Maria, ang Rio Festival ng Brazil. Wagi sa kompetisyon ang Galimuyot sa kanilang Kukuna Flower Festival ng Netherlands. Sinundan niya ng suyo na tampok ang Venice Carnival ng Italy. Carnival Festival ng Caribbean na obra ng Didlida. Pasok din ang float ng Sigay sa kanilang Festival of Lights ng Berlin, Germany. Ang 5th place, ang Santa Cruz sa Carnival Gualeguaychú ng Argentina. 21 bayan ng 2nd District ng Ilocos Sur ang nakibahagi sa kompetisyon. Maliban dyan, may labanan din sa pinakamagandang parol na gawa ng mga estudyante sa elementarya, sekundarya at kolehiyo. Recycled materials ang ginamit sa mga parol. Layon umunong makilala hindi lang sa bansa, kundi sa mundo ang Feria de Candon at ang world-class na obra ng mga Ilocano. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. HIV awareness tatalakayin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa buong Pilipinas, nakapagtatala ng 50 bagong kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus kada araw ngayong 2023. Mas mataas ito kumpara noong nakarang taon. Less than 1% ito ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Pero nababahala pa rin ang mga health expert, lalo't pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV. Kaugnay niyan, makakasama natin ang head ng Hospital Infection Prevention and Control Management Office ng Region 1 Medical Center na si Dr. Rowena Virea. Good morning, Doc Rowena, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello, ma'am. Good morning po. Oo, parang sikat na sikat yung pangalan ni Doc. Hindi naman po masyado. Okay, first question. According to the record, the increasing number of HIV positive belongs to the younger generation. How young are they at saan po natin ito pwedeng i-attribute, Doc? Well, actually, ang data natin available as what was provided by the CHD or the Center for Health and Development, sa Pangasinan alone,
youngest recorded is 15 to 24 ang bata. range ng mga medyo maraming cases ng HIV. But we also have much younger, which is less than 15, pero ito po yung mga naipapanganak na nagpa-positive na for HIV. Okay. Okay. Pahapyaw yan, nasagot sa pangalawang tanong natin. Kasi ang common knowledge ng tao, pag sinabi nating HIV positive siya, okay, ito ay result of unsafe sex. Pero paano ba ito naipapasa sa ibang paraan? At ano po ang sintomas ng HIV? Actually, ang AIDS ay ang sakit na dinudulot ng virus na human immunodeficiency virus. So HIV is the etiologic agent or yung organismo, at ang AIDS ay yung sakit na nakukuha natin from that virus. Now, bago po tayo pumunta, paano natin poprotektahan ang ating sarili sa sakit na yon, dapat alam natin paano ito naihahawa or na ita-transmit. Actually, there are 4 major modes of transmission ng HIV. Ang most common sa kanila ay ang pakikipagtalik ng walang proteksyon or unprotected sex. Pangalawa po is blood transfusion, pero hindi na po siya common dahil lahat po ng dugo na i-screen naman or bago siya isalin. Pangatlo is sharing of needles. Ito po yung pag sa mga may drug addiction, nag-share sila ng karayom, or even among healthcare workers, pag improper ang needle handling nila paggamit ng karayom, pwede po silang mahawaan ng HIV. And pang-apat is mother-to-child transmission. Okay po. Dok, pag sinabi kasi nating virus, may tinatawag tayong self-limiting. Ibig sabihin, kahit hindi ka maggamot, kapag malakas ang resistensya mo, malalabanan mo ito. Pero ang HIV ay iba dito. Yes. Bakit po, Dok? Iba ang behavior ng HIV because ang tina-target ng virus is the immune system. Kaya siya tinatawag na human immunodeficiency. So ginagawa niyang deficient ang immune system mo, pinapahina niya. For the treatment, we need to qualify kung ano yung gusto niyong malaman sa gamot. If we say cure, ito yung talagang totally na mawawala siya sa system mo, wala po tayong cure. Okay, but if we say treatment is something that we can give to control the increase in the number of virus sa loob ng katawan, meron po tayo noon. So, Doc Rowena, bukod po sa nabanggit nyo na treatment, meron ding preventive measures na tinatawag. Ano po ito, Doc? Oo. Sa prevention, hindi lang tayo mag-stick sa during exposure. Yung ibig kong sabihin sa during, yung time ng act. Okay? So mag-concentrate tayo sa most common mode of transmission. Okay? So meron po tayong before transmission or before exposure. So ang gagawin po natin diyan, ano yung mga measures? Number 1, meron po tayong tinatawag na PrEP or pre-exposure prophylaxis. Ito po yung gamot na pwede pong inumin ng negative partner kapag meron silang contact ng positive partner niya. Okay? That's PrEP. Second is, kapag ang isang pasyenteng may HIV ay nagtitake ng medicine, that is also preventive. Why? Kasi ang pasyenteng umiinom ng antiretroviral, okay, it decreases the number of virus sa body niya. And the rate of transmission nung positive na yon to its partner na negative is around 4% na lang. So 96% protective ang antiretroviral in transmission. Pangatlo, we can say yung sa mother to child, well, very important din na matest ang mother and para kung sakaling positive sila, ma-start na yung treatment. Pang-apat, circumcision actually is preventive. So we encourage circumcision sa studies, they can prevent the transmission and even acquisition of HIV infection. Doc Rowena, ano po ba yung mga signs and symptoms ng isang HIV positive? Actually, ang signs and symptoms ng HIV positive ay broad, okay, or general, non-specific. Kasi kadalasan kapag unang time mo siyang makuha, ang most common presentation mo ay trangkaso. Okay, flu-like lang. So malay mo ba, trangkaso yun, COVID yun, dengue yun, no one can tell. Until you get the test. Lastly, Doc, ano po yung message natin sa public, especially yung mga hesitant pang magpa-consult sa kanilang mga nararanasan? So, gaya po na napag-usapan po natin, we encourage everyone to be responsible, no? So, alam po natin kung ano yung mga behaviors natin. So, if we think we are doing any high-risk behavior, it is but prudent na magpa-test po tayo. Because
earlier testing means earlier diagnosis and longer life. So wag po kayong mahihiyang magpa-test, okay? Kasi ang HIV po ay nakokontrol. Hindi man po siya naku-cure or nagagamot ng tuluyan, pero nakokontrol po natin ang virus para mas mapahaba po yung buhay natin. Maraming salamat, Doc Rowena Verey, at ingat po kayo palagi. Thank you rin po. Thank you. Mga residente sa Port Douglas, Australia, naghahanda na ng sandbags dahil sa banta ng bagyo. Tunghayan sa Globalita. Magpapasko, pero isa rin sa pinaghahandaan ng northern portion ng Australia sa ganitong panahon ang pagtama ng malalakas na bagyo. Ngayon, abala ang mga residente sa coastal area sa paglalagay ng sandbag dahil sa posibleng pagtaas ng tubig dahil sa Cyclone Jasper. Inabisuhan na rin ng local authorities ang mga residente sa Port Douglas na maghanda ng emergency kits at food packs sakaling manalasa ang bagyo. Good Neighbor Lines. Ito ang gustong panatilihin ng Cambodia sa pagbisita ng Prime Minister nito sa Vietnam. 2005 nang magsimula ang bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa na may halos $3 billion na partnership. Kilala ngayon ng Vietnam sa kanilang agricultural produce na kinikilala rin ng ibang bansa. Rizzo Niga para sa Mornings with GMA Regional TV. Kapuso Queens Marian Rivera at Heart Evangelista nagkasama sa big event ng GMA. Tunghayan sa report. Nangyari na ang most anticipated meeting matapos ang reconciliation ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at global fashion icon Heart Evangelista. Spotted ang dalawang Kapuso Queens na nagyakapan pa sa dinaluhang 84th birthday celebration ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Elgozon. Ayon kay Marian, masaya siyang nagkita sila ni Heart sa event kung saan nag-catch up muna sila at nagkwentuhan. Busy ngayon si Heart sa mga Kapuso project at si Marian din para sa MMFF film na Rewind at TV upcoming series. Nagpaalam na ang karakter ng action star na si Monsur Del Rosario sa full action series na Black Rider. Nagumanap bilang Nolan, isa sa mga pinakamataas na miyembro ng sindikatong Golden Scorpion. Nagpapasalamat si Ruru Madrid sa pagkakataong makatrabaho si Monsur Del Rosario sa Black Rider. Marami raw siyang natutunan dito lalo na sa action scenes. Samantala sa ika-6 na linggo ng Black Rider, susubukang iligtas ni Elias ang mga trabahador na natrap sa loob ng nasusunog na pabrika ng tela. Sundan ng Black Rider 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng 125 units ng iba't ibang klase ng farm machineries para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ang mga farm machinery ay nagkakahalaga ng 398 million pesos na bahagi ng Rice Competitiveness and Enhancement Fund Mechanization Program ng pamahalaan na sa 88 Qualified Farmers Cooperative and Associations mula sa 4 na distrito ng lalawigan ang nakatanggap ng mga farm machinery. Laking pasasalamat naman ng mga magsasaka sa mga natanggap na tulong at mga farm machineries mula sa pamahalaan. Samantala, dambuhalang isdang lapu-lapu na huli ng mga mangingisda sa Lagunoy Gulf sa Camarines Sur. Narito ang report. Alas 4:30 ng madaling araw nitong Disyembre 8 nang pumalaot ang mga mangingisdang sina Joey Haban at Jomel Tapar ng Barangay Cabcab ng Bayan ng San Andres, Catanduanes. Hanggang sa nakarating ang dalawa sa bahagi ng Lagunoy Gulf sa Camarines Sur kung saan doon nila sinubukan na manghuli ng isda gamit ang binwit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malaking isdang lapu-lapu ang nahuli ng mga ito. Tinatayang nasa 163 kilos ang bigat ng naturang isda, kung saan halos 9 katao ang nagtulong-tulong sa pagbuhat nito noong pabalik na sila sa San Andres. Sa halip na ibenta, hinati-hati ni na Joey ang isda at ibinahagi sa kanilang mga kabarangay. Ayon sa BFAR Catanduanes, pwede talagang lumaki ang naturang isda. Pero sa ngayon, minsan na lamang kung makakita ng lapu-lapu na umaabot sa ganitong timbang. Nanawagan naman ang BFAR sa mga mangingisda na alagaan at protektahan ang mga yamang dagat para mas marami pang biyaya ang maibalik sa kanila. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV.
Ipinagmamalaking puto sa bayan ng Calasiao, Pangasinan, binigyan ng kakaibang twist sa best ways to serve puto. Tunghayan sa report. Masarap at nakakatakam na mga putahe ang bumida sa isinagawang on-the-spot cook fest na bahagi ng pagdiriwang ng Puto Festival 2023 sa Calasiao, Pangasinan. Bawat kalahok, binigyan ng kakaibang twist ang bawat sangkap na kanilang nakuha sa mystery box. Ang Hito ala Bicol Express, ibinida ni Catherine Burns mula Barangay Banawang. Actually, first time namin na makisali. At imbis na itlog pugo, balot ang inilagay na sangkap sa chop suey ni Burley Caldon na mula Barangay San Miguel. Para bigyan ng twist yung balot, nagluto din po kami ng chop suey. Imbis na itlog pugo po, yung balot po ang nilagay namin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang selebrasyon ay pagbibigay pugay sa kontribusyon ng mga magsasaka at mga puto producer sa paggawa ng pamosong Puto Calasiao. Gusto po natin na maging active po yung ating mga magsasaka, at the same ang ating mga RICs at ating mga youth dito po sa pagluluto. At the same time din po magkaroon din po ng camaraderie ang mga farmers sa iba't ibang barangay. Sabay-sabay naman na nilantakan ng mga nakisaya sa selebrasyon ang putahe na inihanda ng mga kalahok. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Ask not what your teammates can do for you. Ask what you can do for your teammates. By Magic Johnson, an NBA legend and an advocate for HIV/AIDS awareness. Mga kapuso, abangan nyo bukas ang LNU Coral sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, 11 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.